Sige, nasa kabilang linya na natin si Arya Lea at ang kanyang balita ay tungkol sa isang may problema sa isip, ano? Na humihingi ng tulong yung pamilya. Ah, oo. So yan, ina ng isang lalaking may mental health condition dumulog sa radyo nating Gimba para sa pagpapagamot ng anak. Ibalita mo yan, Arya Lea? Ayan, magandang tanghali po sa ating mga tagapakinig dito sa radyo natin Gimba at lalong-lalo na po sa mga nakabang sa ating Facebook live streaming ngayong araw. Humihingi ng tulong sa radyo natin Gimba si Ginang Clarita Vidal, ang 62 anyos na residente ng Porok 7, Barangay Subol, Gimba, Nueva Ecija, hinggil sa problemang kinakaharap ng kanilang pamilya dahil sa kalagayan ng kanyang bunsong anak na si Rafael Paeng Vidal, 31 anyos, binata at may sakit sa pag-iisip. Ayon kay Ginang Clarita Vidal, nasa mahigit 11 taon na ang sakit ng kanyang anak. Labas-masok na rin ito sa Mariveles Mental Wellness and General Hospital sa probinsya ng Bataan. Ngunit tila hindi rin gumagaling ang kanyang anak sa iba-ibang ugali kapag sinusumpong. Kapag magaling umano ito, magalang at palaging may upo kung sumagot. Ngunit kapag sinusumpong umano ito, ay nananakit, lalo na kapag hindi binibigyan ng pera, ay nasasaktan nito ang ina. At ang pinakamahirap sa lahat ay sinisira nito ang mga gamit. Ipinamimigay din umano nito ang mga pagkaing naluto sa mga kapitbahay. Ultimo mga gamit nila ay wala na rin. Kung kaya pinagawan na lang nito ng mag-asawang Boyet at Clarita Vidal ng sarili itong bahay na yari sa semento at puro bakal para hindi masira. Ngayong araw ng Lunes, Disyembre 2, personal nating pinuntahan ang kanilang bahay. At dito nga tumambad sa atin ang parang kulungan nitong kinalalagyan na puro rehas ng bakal, walang sapin ang papag nitong semento. At nakahiga din si Paeng ng walang damit. Nililinis naman umano ng nanay nito ang kanyang kinalalagyan sa pamamagitan ng electric hose para makaligo ito at malinisan ang sahig. Hindi rin makalapit ang mag-asawa kay Paeng dahil masyado itong malakas at nananakit. Ang hiling sana ng mag-asawang Vidal ay matulungan sana sila na maidala sa Maynila sa Philippine Mental Hospital ang kanilang anak para doon na magpagaling. Tanggap na din nila umano na malayo ang bunsong anak nila basta mapaparatag naman ang isip nila sa kalagayan ni Paeng. Ayaw na rin nitong uminom ng gamot at pahirapan din ang pagdala nila nito sa pagamutan dahil wala nang gustong tumulong sa kanila dahil nga sa pananakit nito kung kaya tumingi ng tulong ang mga magulang ni Rafael Paeng Vidal para sa mga may mabubuting puso na matulungan silang maidala at maipagamot ito sa Maynila. Pansamantala, ito ang inyong Ayalea para sa Balitang Lokal ng radyo nating Gimba 105.3 FM. Tuloy-tuloy sa pagbabalita at serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Maraming salamat, Arya Lea. Unang tanong, bakit sa Maynila? Kasi kung siya naman ay nadadala sa Bataan, same lang din ang estado ng Mandaluyong sa Maribeles Mental Health and Wellness. Kasamang nung ma-confine daw kasi nila ito sa Maribeles, doon sa private. So, nakagastos sila ng mahigit 100,000 Bakit private? piso dahil yes, kasi nga daw yung sa mental wellness dito sa Maribeles ay yung sa government kasamang GI masyado ng crowded. Punuan na talaga. So, nasabihan sila na mas maganda ilipat sa private kaya naka-private for 6 months. Kaso, nang ilabas nila sa bahay nila, ganun, pag umiinom ng gamot, gumagaling. Pero ngayon, ayaw na nga niyang uminom ng gamot at grabe natitrigger na ang pamilya dahil masyado na itong nananakit. Kung kaya pumapayag na ang mga magulang na sana may makatulong sa kanila na madalhin na lang sa Maynila doon sa Mandaluyong. Oo. Siguro tingnan uli, baka hindi naman na-crowded doon kasi mas crowded sa Mandaluyong kapag ka doon dinala. Dito sa Maribeles kasi, Central Luzon yan. Kaya talagang sa Maribeles. So, Kasamang Gina, i-coordinate sinala mo kasi dyan siya. sa
sabihin mo sa magulang at tulungan mo na rin na i-coordinate yan sa RHU, kung anong nakakasakop na RHU. Na-coordinate na dati kasamang G dahil nagsimula ito si Paing na magkasakit 2011. Hindi, noon yun. 2011. Ngayon, kailan yung huli? After pandemic na, hindi na sila nakabalik kasi nga kasamang G, nahihirapan din daw ang RHU dahil nga masyado tong malakas, hindi daw kaya na 4 o 5 katao lang ang nagdadala. Lagi siyang tinatalian. Dati pa nga daw, mayroong pulis silang kasama. Oo, So, ganda parang umaayaw na. sabihin, ganun ulit gagawin. Oo. Tutulungan na lang natin silang ilapit dun sa sa Maribeles through the help ng RHU. Kasi sila naman ang pangunahing agency na dapat assist dun sa pamilya. So, yung pamilya, sasamahan sila, ganun. So, hindi, yan, sa Mandaluyong, kung ano yung naranasan nila sa Bataan, baka ganun din, na loaded masyado. Ngayon, kung maipoproseso yun sa Bataan, sa Maribeles, doon sa Maribeles. Sige. Kawawa Okay. naman nung nag-aalaga, na magulang. Opo, kasamang G. Ano daw ba yung video ano daw dyan ba kay- yung pinagmulan nun? Ano daw ang pinagmulan? Saan na Nagsimula daw ito ng sumakay ito ng barko kasi itong bata na to ay seaman, nag-aral ng seaman, sumakay daw ng barko. 2011 nang nasa Cebu daw siya. Pagdating daw sa Cebu, na habang nasa barko, parang nagkaroon siya ng mga pangitain na hindi mawari na meron daw may sungay, kay ganito. So, nag-aalala ang mga kasamahan sa barko, kaya pinababa na lang siya, pinauwi sa kanila. Actually, ang bahay nito kasamang G, malapit tayo dyan sa Villa Felipe, yung nasa likod sa may nasunugan. Ngayon, doon nagsimula na yung parang natutulala. Kala ko ba taga Subol? Yes, dito na, lumipat na sila dito sa Subol kasi dito ang bukid ng tatay. Pero may bahay sila dyan sa Villa Felipe. Yes. Oo. So, 2011 nagsimula ang sakit niya. Iyon nga, on and off sa hospital, Maribeles. Kung saan-saan na nga ito nakarating kasamang G. Dati nga, sumama pa ako, sinamahan ko to eh. Kasi nga sa private sila napupunta. Po? Sa private, kaya talagang mahal. Magastos. Opo, pero kaya nga na-confine din sa Maribeles at ang problema nga nito ni Mr. and Mrs. Vidal, kapag may schedule papunta sa Maribeles, hindi nila madala-dala dahil wala nang gustong sumama sa kanila na maghatid dahil kahit nakatali ito kasamang G, natatalian siya, kamay, paa, talagang malakas to. Naninipa, nanununtok ng tatadyak. Yung pulis nga daw, hindi na nakastagal eh. Ay, talagang ganun, pagtutulong-tulungan. Oo. Tapos, papakalmahin muna bago sasakay, ganun. Siya, sige. Yan din ang pinoproblema ngayon. Wala siyang gamot na maipainom Kasi ayaw inumin. Walang mabiling gamot, ayaw silang pagbilhan ng gamot dahil walang reseta, dahil nga hindi nila maibalik-balik sa Maribeles. Oo, talagang, yun ang problema. Okay, sige. Maraming salamat, Arielea.